Ngayong araw ay nasa harapan natin itong Honda Wave RSX 110 Fi. Isa rin to sa ngayon sa mga legendary motorcycle o underbone na mabibili natin sa market. So sobrang tagal ng motorsiklo na to sa market ay halos 2 dekada na rin itong namamayagpag sa larangan ng underbone category ng motorsiklo dito sa atin sa Pilipinas. Dahil kung durability at reliability lang ang pag-uusapan ay talagang makikita natin yon dito sa motorsiklo na to. Kaya kung nagbabalak kang maglabas ng Honda Wave RSX 110 Fi para sa itong video na to, kaya tapusin mo tong video na to dahil aalamin natin kung ano ba yung kayang i-offer sa atin ng motorsiklo na to. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, babay mag-subscribe ka na at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unang-una sa looks nito mga tol ay meron lang itong slim body design kaya siguradong magaan, madaling dalhin. Kumbaga ay talagang napaka Pinoy friendly ng motorsiklo na to dahil pwede kahit kanino. At sa pormahan naman ito ay talagang may bubuga rin, meron siyang sharp looking design dito sa pinakaharap niya o front end. Sa makina nga nito ay ginagamitan ito ng 109cc engine displacement 4-stroke single overhead cam air-cooled fuel injected engine na kayang mag-produce ng 8.6 horsepower at 7,500 rpm at max torque na 8.70 Nm at 6,000 rpm. At meron itong 4-speed semi-automatic transmission. At talagang maasahan natin to pagdating sa fuel consumption niya dahil talagang matipid kumonsumo ng gasolina. Kaya nitong umabot hanggang 69.5 km per liter. So pagdating nga dito sa head cowling niya, meron siyang glossy finish na paint and meron tayo ditong emblem ng fuel injection. Very simple lang nung design niya pero andun pa rin talaga yung premium looking. And sa pinaka-ilaw niya, halogen bulb pa rin mga tol yung ginamit niya dito, no? Then sa mga park light niya, halogen bulb din yung ginamit. Pagdating naman sa part na to, meron tayong decals dito ng Honda and talagang napaka-sharp ng design niya dito sa part na to. So meron siyang decals na parang sungay and matte finish yung pinaka-black part niya. So dito nakapwesto yung turn signals and meron pa siyang parang mga gills dito na talagang nakadagdag din ng design and syempre dun sa aerodynamics niya. And meron pa siyang decals dito na may sharp looking design. And sa pinaka front niya mga tol, may similarity siya dun sa GTR 150. Dito naman sa front fender, very simple lang din ng design and matte finish yung paint job na ginawa dito. And dito sa mga decals niya sa part na to, sa side fairings natin, meron siyang nakasulat dito na Sport Honda. And meron siyang mga decals na talagang nagbigay ng sharp looking design dito sa mga gilid. And meron din siyang parang gills dito. And dito naman meron siyang PGM-FI o fuel injection na decals. At dito yung pinaka-brand niya na RSX. At syempre meron siyang kickstarter para kung sakaling magloko yung push button o yung electric push start natin ay mapapaandar pa rin natin gamit itong kickstarter. Dito naman sa kanyang pillion footrest ay goma yung ginamit para siguradong makapit sa mga sapatos o tsinelos natin. And talagang napaka-premium din ng brake pedal nito. Ganoon din dito sa pinakatapakan ng backrider, napaka-premium ng design at goma rin yung ginamit dito. Dito naman sa pinaka-muffler o tambucho niya ay chrome finish yung pinaka-heat guard niya, no? So hindi lang siya basta chrome finish dahil metal o stainless yung ginamit dito. Pagdating naman dito sa front suspension natin, naka-telescopic fork tayo and naka-spoke wheels yung pinaka-wheels niya, no? Then sa brakes niya ay naka-drum brake. And yung sukat ng gulong natin dito ay 70-90 rim 17 and tube type pa rin yung ginamit dito. Pagdating naman dito sa likod, yung suspension natin dito ay naka-dual shock absorber siya dito and sa gulong naman may sukat naman itong 80/90 rim 17 and tube type din yung gulong niya dito. And sa brakes niya ay ginamitan din naman ito ng drum brake. So nagustuhan ko nga rin pala yung cover ng chain niya, no? Yung chain cover niya. Sobrang litis lang tignan dito sa likurang bahagi niya. Pagdating naman dito sa likurang bahagi, yung mga ilaw niya dito, very compact ng design, naka-integrated. At halogen bulb pa rin yung ginamit ng mga ilaw dito. And meron din siyang reflector dito for added visibility na rin. And meron siyang decals dito ng Honda. Dito naman sa meter panel niya, very stylish din talaga, no? So meron pa siyang X-shape dito. At talagang napakalinaw ng mga info na kailangan natin dito. So madali lang siyang mabasa kumbaga. So meron siyang speedometer, odometer, fuel gauge, and yung mga light indicators niya. Meron siya ditong gear indicator, high beam, and yung turn signals. So talagang napaka-sporty rin ang design niya and meron pa siyang emblem dito ng Honda. Sa mga button naman sa handlebar, meron tayo ditong electric push start and dito naman sa kaliwaan dito yung high and low beam, busina at yung turn signals niya. Dito naman sa susian niya mga tol, very compact din ng design niya. So dito na yung ignition, yung bukasan ng upuan and yung lock ng handlebar. Pagdating naman sa upuan niya, para sa akin okay na to. So meron siyang grip o yung pinaka cover niya makapit para syempre hindi madulas kapag inupuan natin. And talagang malambot din yung cushion na ginamit. Dito naman sa pillion grab bar niya, coated siya ng parang
parang rubber. So syempre para mas makapit kapag hinawakan ng back rider. Dito naman sa ilalim ng upuan, syempre meron tayo ditong compartment na pwede natin paglagyan ng mga small things tulad ng basic tools, wallet, yung documents ng motorsiklo, etc. Syempre andito rin yung fuel tank niya na may sukat na 4 liters. So pwede na yan para dito sa underbone na 110cc. Pagdating naman sa seat height ito, hindi naman siya ganong kataas. Talagang Pinoy friendly yung seat height niya. May sukat itong 760mm. At ang sukat naman ng ground clearance ito ay 135mm. Then yung timbang naman niya ay 97 kilograms. Pagdating nga mga tol sa presyo nito, ang SRP nito dito sa Prime Cycle na Cebu branch ay 62,850 pesos. At kung installment ang balak nyo ay meron itong down payment na 4,900 pesos. And payable to 12 months hanggang 36 months. At yung presyo nga pala nito mga tol ay pwedeng magbago, depende sa kasa, sa mga dealership na pupuntahan nyo. So sana ay nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong sa inyo. Kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.